babalik lang yan sa lupa. Pero ang ano dyan, ang tanong dyan, kategram talaga. Pagka ba nawala tayo dito, kumbaga, lagi ko sinasabi to, ang tunay na tagumpay ng buhay, ano ba talaga ang tunay na tagumpay sa buhay natin? Sinasabi ko sa mga anak ko, yun nga, pagka nawala tayo dito sa mundo katekram, ay yung makapiling siga. Yung magkaroon ng eternal life and happiness. Ganun na. Yeah. Tayo po sa mga tao, minsan ang pinapakalan po natin yung physical natin. Kaya po, sabi po sa Matthew 4:4 na hindi lang sa tinapay ng buhay ang tao, kundi sa bawat salita na naman matawi sa bibig ng ating Diyos. Kumbaga tayo po mga tao, isang pinapakalan po natin physical. At pinapakain din pa ito yung spiritual natin. Kumbaga, ang ba't ko nasabi pinapakain din spiritual, hindi yung literal na kumakain ka ng tinapay. O kumakain ka ng physical. Pero yung spiritual po na sinasabi mo kumakain, isang babasa ka din po yung mga Bibles. Na kahit short lang, kaya nga nasabi ko kanina po na doon po sa may Bible apps na nag-notify po siya everyday. Kumbaga kung ano po yung mas better na binibigay niya po sa inyong Bible, mas okay po. Grabe, no? Grabe ka na? Nung nakaraan po kasi nung Wednesday, sunod po ng turo. Tuesday po tsaka Wednesday. Nung Tuesday po kasi ang tinuro po rin is about faith. Sige nga kuya, kasi sabi ni Tita Jo, kuhanan daw po siya ng vlog. Kaya ayaw po niya, naiya daw po siya. Pero kay Marfay yata, kinukuha na ka naman doon, di ba? Anong ba yun nung doon? Nung nagturo ka. Pero nung nagturo ka, nakuha na ka niya. Wala po. Sayang. Pero share mo naman dito. Baka pwede mong i-share. Yung Tuesday po kasi ang tinuro po na itong Tuesday lang is paano po kung yung faith po ba natin sa ating Panginoon. Kaya sabi nga po, pagkarating po sa hukuman, hindi, example po, sa korte, sa hearing, hindi na po tinatanong ng judge kung ano po yung tamang ginawa nyo. Tinatanong po dun kung ano po yung maling ginawa nyo. Kumbaga sa korte po is ang pinapaano po natin is yung maling ginawa. Pero di po sa hukuman, pagka tinanong po ang pinarating kaya sa pamilya and sa family, sa anak at sa magulang, tinatanungin ng ating Panginoon sis yung ating mga magulang na anong ginawa mo sa batang to, ba't mo napabayaan? Pag itatanong ng ating Panginoon sis yung maling nagawa, hindi yung tamang nagawa natin. Pag hindi naman sabihin sa hukuman na pinakain ko yung mga bulubin, hindi naman ano yun. Ano lang po, parang kung paano po tayo manampalatay sa ating Panginoon is ganoon din po tayo mabuhay sa sarili natin. Saan? Yung kay kuya mo muna. Dalawa po oras. Ngayon, bago po matulog, kinabukasan mag-ganote, bago po umasok, bago kumaligo, nagbabasa po ako. Hindi po ganun. Dapat para magkaroon din ako ng ano. Sabagay sa cellphone, pero pwede namang iyan na yun, kuya, di ba? Kahit naman po hindi po tayo, kahit wala po tayong gadgets, meron na po tayong books. Bible. Kaso sa'yo, maganda yung sa'yo kasi nagagamit mo yung iPad, tapos kumbaga na-notify ka niya. Nag-notify po. Okay. Yan, tapos nag-hash din po ako sa mga Google Now at Bible verse for today. Kahit simple lang po, kahit dun lang po simulan, magbabago po yung isip. Kaya ngayon pong umaga, ang ano po sa akin is Jeremiah 29:11 na yung short summary na lang po ng 35. Kaya nagkwento po si Pedro at saka si Jesus po na nagkwentuhan po sila. Sabi po ni Pedro, Panginoon, ilang beses po ba ang papatawad sa kapatid ko Paulgo na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Tapos sumagot po ang ating Panginoon Diyos na sabi, hindi ko sinabi 7 beses, kundi 7 ulit na 7. Kaya po yung sinabi doon. Pero hindi po sinabi na pagka nagkasala po siya na 78, hindi mo na sa papatawanin. Kasi ang 7 po sa Bible is infinity. Pag sinabi po kasi 7 sa Bible, infinite po yun.
Kumbaga, di ba, pagka sinumber po natin, ang 8 po is infinite. Kasi pag higa niyo po is, in short, infinite po yung sign niya. Kumbaga sa Bible is 7 po din is infinite. Kumbaga, kahit gano'n po siya kadami magkaroon ng kasalanan sa is, po, tuloy niyo magpatawanin. Ayun lang po. Ang tagal na natin hindi nag-uusap, kuya. Check niyo po sa Google, Mateo chapter 18 verse 21 to 35. Mahaba po kwento po yan. Hindi ko po alam ka, Tekram, na ganito na po lalim yung ating kuya, ang ating panganay, ka, Tekram. Kasi meron po sa iPad, may Bible pong apps na nagno-notif po. Kumbaga, everyday po siya nagno-notif sa ano ko. Kumbaga, kanyari, alas 6 po nagno-notif na po yan. Kumbaga, bago po ako papasok, nagpapasada po ako isa. Kanyari po, na nakaraan, yun nga po yung pumasok ng Mateo chapter 18 verse 21 to 35. Nag-notif po siya ng alas 6. Tinig ko po. Sakto po 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 kay ano, doon sa ano. Hindi ko pong gano'n. Ilang beses po ba po ulit mga magkasala. Kaya, mahirap din po na may Bible din po tayo sa mga apps. Dito na. Dito. Tayo sa kabila. Tawag po siya. Kinanggitan ko lang po. Ano phone nila. Sige mo na po pinapanood. Kasi pagka dumaan po kasi siya, mas pinanood nyo, parang wala din pong lalabas. Parang masakal na po kayo. Kaya gawin niyo, pag dumaan po siya, i-swipe niyo na po pataas. Thank you sa paalala na. Kuya August. Kung tayo po is nagsalita po tayo sa kanya, ang una natin ginawa na kasana isang Diyos. Di ba nga po sabi sa Bible, kung anong unang ginawa mo sa kapwa mo, yun yung unang mong ginawa sa Diyos. Kung siya po is nagsabi po siya ng masakit sa atin, una niya pong ginawa sa Diyos yun. Gets niyo po ba? Opo. Tapos tayo naman po is kung yung ginawa po natin is yung nagpakumbaba, is anong una natin ginawa sa Diyos? Kumbaga, wag na po tayo magkasalita po kasi parang naging makasalanan din tayo. Dahil tayo yung ginawa ng kasalanan. Ngayon din po kasi magsalita ng mga ano syempre, kahit masakit, ang labi na lang po. Pero huwag na po yung sobrang sakit na ano. Kumbaga, ang gawin lang po natin is information lang po na nakakasakit na. Huwag yung mapatulan na po natin. Yan yung pong big. Kasi magkaiba po yung pinaalam po natin sa pinaalam po Diyos. Wala po magkaiba na po Diyos. Grabe naman. Thank you na sa paalala. Tapos nakanawa po sa sa Kawikaan 22:6 po na nagsuro sa batang dapat tama yung lakaran upang sa kanya paglaki hindi yung malilimutan. Kung ba ngayon po baliktad na dapat ang nasa Bible na po isituro sa matanda ang dapat ng lakaran upang sa kanya yung pagbata hindi niya ito yung malilimutan. So dapat nagkakabalik na po yung pisla sa bata po ito. Magiging isang matanda na po ituturo. Ang matanda nga po is ginawa po ano siya. Diba sinabi po sa Bible na siya po yung parang siya po yung sa kanya po pinagkatiwala yung mga anak sa magulang. Kumbaga nagsipin din po niya kung nasabihin po sa anak niya yung gano'n. Siya po masakit din po yun. Kung siya po yung nagsalita ng gano'n. Sabi lang po sa anak niya. Kung sabi ko po ito sa anak niya, makakasaktan pa siya. Nakilala si Diyos. Yun lang. Ako meron. Yung pala, pagka tinanggap mo siya as your savior, hindi ka pupunta sa impyerno. Kaya nga sa John 3:16, binigay niya yung kanyang ka-assist ng bugtong na anak. Upang kung sinusumpalatay sa akin, hindi napapahamak, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero sa kanya, tingin ko lang kaya inaabisa ko sa langgat Ay, wag na. Wag mo na kasi nag-isang iba pa salita. Kumbaga, parang pinaparating mo, parang tagbato ang tinapay, may palaman naman na bato. Ganun yung pinaano mo doon. May laman. Ayun nga, kailangan dapat kang pinuto mo tinapay na may palaman na pinag-butter. Hindi palaman yung bato. Akala ko kismis. Butter pala. Ano lang. Mahal ko naman sila, tita. Hindi, kahit sino naman meron pagmamahal kaya lang, ang ayaw ko lang, yung matalimandila niya Okay. Sabi kasi sa Bible sa Galatians chapter 5 verse 19 to 22 na pag
dalawa sa inyo makasalanan na pag nagsalita pa na hindi maganda. Kapag tayo makasalanan na tayo, nung sinabihan tayo ng masama, nasabihan mo pa, hindi lalong makasalanan ka na din. Kaya huwag ka na lang magsasalita pa ng iba. Kaya kasi tatay din ang nagsasalita eh. Kung baka ang ginagawa ng tatay, information. Magkaiba kasi information sa pinatungulin na salita. Tama. Sige. Ako, kaya ako siya ginaganon. Kung parehas man kami mapunta sa impyerno,